Naungkat sa budget hearing ng DILG ang issue ng red tagging, pati ang mga hakbang ng kagawaran at ang PNP para matunto ng malalaking personalidad na pinagkakalap ng batas. Nakatutok si Ian Cruz. Sa pagsalang ng 281 billion pesos proposed 2025 budget ng Department of Interior and Local Government sa House of Appropriations Committee, tinanong ang pambansang pulisya sa progreso ng paghahanap sa ilang malalaking personalidad. Sa PNP nakalaan ang bulto ng budget para sa DILG na nagkakahalaga ng 206 billion pesos. Kapag ordinaryong tao, ang dali nating hulihin, ganyan. How about naman yung mga personalities? We have people like Alice Go, Apollo Quiboloy, hindi pa natin nahuhuli. Ano po ang plano ng PNP doon sa mga dapat hulihin na ng mga personalities? Continuous po yung tracking po natin. Not only the Philippine National Police but all the agencies involved. Special po yung Bureau of Immigrations and of course yung intelligence unit po natin from National Security Agency. Git ni DILG Secretary Benhar Abalos, hindi sila tumitigil para mahanap ang mga kilalang personalidad. Nakademanda po ako ngayon, ang PNP, dahil sa pag-raid po namin sa Kingdom of Jesus. And we are going to answer these accusations against us. Just for the record, hindi po kami ganon. Naungkat din ang issue ng red tagging na base umano sa pag-aaral ng Ateneo Human Rights Center, nagpapatuloy pa rin hanggang ngayong taon. And we don't want to red tag anymore. Yun po yung kung nangyari po yan, we have no idea. But I will investigate po kung nangyayari po yan. Kung wala po silang idea, then it seems hindi nila talaga na-check yung ginagawa ng mga local police stations. It is never the policy of the PNP to red tag. Let that be put in the record. Kung meron pong ganyang study ang Ateneo, we will look into it and investigate. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.